Hello, Kayanggaw! Bago po tayo magsimula sa kwento, gusto lang naming i-shoutout at magpasalamat sa mga solid kayanggaw natin na nag-send po sa amin ng super thanks. Ang kayanggaw natin na si J. Dixon 9813 and ang kayanggaw po natin na si Riza D. Wow. 16. Wow, grabe. Isang Big time $24 tong mga to, tas $10. Grabe naman sila padala. Pero Kayanggaw, makikita niyo yung super thanks na yan sa baba ng comments na meron silang puso tapos meron $sign. And pwede kayo magpadala kahit mga $1 or kahit na magkano. And kung gusto niyo lang po. Pero Kayanggaw, yung simpleng pag-like and comment and yung pag-subscribe, yun yung pinakamalaking tulong din para sa atin. And maraming salamat po talaga sa inyo na nagpadala and gumawa ng mga pag-like, share, subscribe. And Carm, nga pala, ano nga pala yung kwento natin ngayon? Magandang araw nga po pala sa mga kayanggaw natin dyan at sigurado po ako lahat tayo dito may teacher na hindi natin makakalimutan, di ba? Whether terror siya or mabait, di talaga natin siya makakalimutan. At ang kwento po natin ngayon, kwento ng kayanggaw natin na si Mito. Tungkol daw po to sa teacher niya nung high school. Kaya tara na kayanggaw, sabay-sabay po nating pakinggan ang kwento ni Mito. Enjoy! Mito! Mito! Uy, Mito! Ako naman to. Hindi. Huwag. Ano, Mito? Nananaginip ka na naman? Ano, ayos ka lang ba? Panaginip? Hindi yung panaginip, Ani. Hindi. Kasi nakita. Ari ko naman. Ba't mo naman ako sinampal? Sige nga, anong tawag mo sa akin? Bakit? Ani. Ari ko. Ano ba kasi? Ano ulit tawag mo sa akin? Una. Ate Ani. Susumbong kita sa happy mo eh. Sasabihin ko na nananakit ka ng bata. Aray ko, ate. Aray, yung teka ko, ate. Sino isusumbong mo? Tsaka ano isusumbong mo? O ano? Sige, sagot. Aray ko, ate. Bitawan mo lang ako. Ola. Sasabihin ko na sa happy mo na napakaganda ni Ani. Kaso napakabaho na paa niya. Aray ko. Ganon. Mabaho pala yung paa ko, Sige, bahala ka dyan. Aray, ate. Sakit. Una. Sasabihin ko na lang na mabaho yung hininga. Ganon, Talaga? Uy. Ate, tama na yan. Nawiwili ka na dyan, O, sige na. Gumaya ka na dyan. Mahigit 6:00 na, mahuhuli ka na naman yan. Gumaya ka na. Paano ko gagayak nakaharap ka dyan? Wari ka pa naabangan mo ako. Hindi, ayan Sige na, gumaya ka na. Pati ako mahuhuli dahil sa'yo Halika na, kumain ka na dun. Si Ate Ani ay kapatid ko sa labas. Kami na lang dalawa ang naiwan matapos maagang pumanaw ni tatay. Mabait siya pero ewan ko ba, madalas ko siyang asarin kapag may pagkakataon. Siguro dahil hindi ko siya tunay na kapatid. Pero sa totoo lang, wala akong masasabi sa pag-aalaga ni Ate Ani. Uy, Mito, yung baon mo kainin mo yan. Tipirin mo yung baon mong pera. Mamaya pag uwi mo, may laman pa rin yung baonan mo. Oo na, ate. Pag uwi ko, wala nang laman to. Pinakain ko na yun kay Kap. Ano? Madaling araw pa lang nagluluto na ako tapos ipapakain mo lang pala doon sa... Ito naman si ate. Niloloko lang naman Masyadong mainitin yung ulo mo. Kaya laging basa yung kilikili mo Alam mo, Mito, kahit 1 taon akong hindi maligo, no? Mas mabango pa tong kilikili ko kaysa dyan sa ulo mong... Sus, umot mo pa nga lang amoy kahapon Kapag nalaman sa presinto niya kung gaano ka kadugyot, babawiin lahat ng medal mo. Ate, ano yun? Wala yan. Nagchichismisan lang yung mga... Uy, Mito! Saglit lang, ate. Itignan ko lang. Sige na, mauna ka na. Visit talaga to. Uy, Mito! Bakit ka pa bumaba? Hintayin mo nga ako. Ano kaya itong mga to? Tao, pero... Uy, Mito, alika na nga. Ate,
Ba't hindi mo to respondihan? Ayan o, meron ba kayo ate? Alika na nga sabi Mito. Mahuhuli na tayo pareho eh. Mga kasama ko na yung bahala dyan. Di ate, ikaw yung malapit dito ngayon eh. Parating na nga yung mga kasama ko. Tara na, mahuhuli na tayo pareho eh. Ito yung napanaginipan ko kanina eh. Teka, ano na panaginipan? Oo, ganito yun. Dito sa lugar na to, dyan oh, sa malaking kanal na yan. Pero sa panaginip ko, buhay pa yan ate. Pero iba yung itsura niya. Hindi yan tao. Lumilipad-lipad yan. Merong hinahabol na babae yan. Pero habang hinahabol niya yung babae, biglang may sumalubong sa kanya. Tapos mula sa napakataas niyang lipad, bumagsak siya. Sumabit pa nga yun sa kawad ng kuryente bago bumulusok siya sa kanal na yun eh. Ano ba Mito? Alika na. Hindi ate, hindi. Hindi lang iisa yan. Meron pa, marami pa. Mito, tara na. Pag-usapan na lang natin yan doon sa jeep. Bilisan mo na. Hindi ko alam kung anong meron sa akin pero bago ako mag-20 anyos, marami na akong napapanaginipang kakaiba. Nananaginip ako ng mararahas at nakakatakot na eksena na makalipas lang ng ilang araw, nangyayari sa totoong buhay. Higit 10 beses nang nangyari ang ganon at ang bigat-bigat sa loob. Uy Mito, ano talaga yung nakita mo sa panaginip mo? Yung bangkay doon ate. Halimaw yun. Lumilipad na halimaw na parang agila. Nang habol yun ng babae. Tapos yung babae, takot na takot yun. Nagkasugat pa nga yun sa batok eh. Hanggang ngayon hindi pa yun gumagaling. Pero yun na nga. May nagpabagsak dun sa lumilipad na yun. Anong nagpabagsak? May baril? Binara niya yung lumilipad? Hindi ate. Hindi baril eh. Parang inabot niya sa taas yung yung lumilipad na yun. Inabot niya tapos parang hinila niya. Kaya siya bumagsak. Nakita mo talaga yung mukha nun? Yung sinasabi mong humila dun sa habang nasa taas siya? Pero di bale, nandito na tayo eh. Basta yung baon mo ha. Yung pera mo baka mahulog na naman yan. Oy Mito, sinasabi ko sa'yo ha. Oo ate. Wala akong pagsasabihan. Sige na. Ingat ka ha. Balitaan mo ko dun sa... Sige na. Pagpasok ko nga sa eskwelahan ay usap-usapan na ng mga estudyante ang bangkay na nakasubsob sa malaking kanal. Doon nga sa isang bakanting lote. Kanya-kanyang balita ang naririnig ko sa mga umpukan. Pero sa isip-isip ko noon, walang tumutugma sa totoong nangyari. Oo, kumpiyansa ako na ang nakita ko sa panaginip ko, yung totoong nangyari sa bangkay na nakasubsob sa kanal. Oo, nakita namin yun ng tatay ko kagabi. Nabol pa nga namin eh. 3 baril yung dala ng tatay ko. Umakit kasi sa bubong ng kapitbahay tapos tumuwid ba naman sa amin? Ang hindi niya alam, nag-aabang doon yung tatay ko. Tapos ayun dahan-dahan lumabas yung tatay ko. Tapos nahulog. Tapos doon bumagsak sa bakanting lote. Ayun, todas. Tapos nung sinilip namin ng tatay ko yun, talagang butas yung batok eh. Hindi na nangisay pa. Pero hinayaan na namin ng tatay ko yun kasi nakakaawa naman eh. Ay, naku. Ang haba talaga ng buko, no, kapre? Gupitan mo kaya ako mamaya. Ano? Ano sabi mo? Sabi ko, gupitan mo ako mamaya. Sige, kakalbuhin kita. Pati yung tenga mo matulis, gugupitan ko na. Tara, ulong to. Bakit? Ba't di ka magpunta sa barbero? Oh, kaya nga sa'yo ako magpapagupit eh. Barbero ka kasi. Ano? Ano barbero? Sa kisig ko to, sa gwapong to, barbero ko? Lakas na makaloko ng tawa mo ah. Ano bang gusto mo, Mito? Gusto mo na naman yatang ilang pasok kita eh. Ano, gusto mo? Bahala ka. Basta nung isang hapon, hindi ako yung umuwi na pulit-pulit yung polo. Umiiyak pa kasi hindi maigalaw yung legs. Talaga palang mayamang to eh. Nakachamba ka lang noon, no? Naunahan mo lang ako, ano? Oo siya, sige. Ngayon eto, nakaupo lang ako. Hindi ako tatayo dito. Sige nga, bumalot ka na. Partida na yan ha, para hindi ka naman umiyak dyan. Napakayabang talaga nitong ganyan kakaangas kasi pulis yung ate mo eh.
pulis patola naman. Puro pakit lang yung nalalaman nun. Eh sabihin mo na lang sa ate mo, ligawan ko na lang kaya siya. Para naman may patutunguhan siya. Hindi ko ipagsabi. Baho-baho nga ng paano eh. Gusto mo pagsutain? Ano? Lakas talaga ng tama mo ha. Alam mo, may yabang mo talaga. Turuan na lang kaya kita ng leksyon dito, ano? Oh, class. Para sa leksyon natin ngayon, buksan niyo yung aklat niyo sa panitikan. At dumako tayo sa pahay na ng... Oh, narinig mo? Tuturuan na kita ng leksyon pero hindi na kailangan ng libro, ano? Mr. Monjego, tama ka. Ang leksyon hindi palaging nakukuha sa mga aklat. Sir, good morning, magandang gabi bayan. Good morning po pala. Ano po kasi, saan po ulit? Anong page po ulit? Ako na po magbabasa, sir. Yung blackboard pala, hindi pala nabubura. Ang dami sulat. Teka po, sir, buburahin ko po muna. Hindi ko na kailangan ng pisara, Mr. Monjego. Maupo ka na. Sige po, sir. Ito na nga po eh. Kanina pa ako nandito, Mr. Monjego. May narinig ako sa ina. Tuturuan mo ba kamo ng leksyon? Kung sakali, paano ka magtuturo ng leksyon? Anong leksyon para sa'yo? Sir, ano po, sir? Baklase talaga to si sir. Nginit-init, naka long sleeves. Di man lang magpagupit. Nakasamburay pa yung buhok, yung haba oh. Si Mr. Alex Matula ang weirdong guro namin noon sa Filipino. Hindi talaga siya ang guro namin. Humalili lang siya sa isang guro namin na bigla na lang nawala sa paaralan noon. Kakaiba ang gurong ito. Mula sa forma at itsura niyang parang rakista, hanggang sa estilo niya ng pagtuturo. Bihira siyang bumase sa mga libro. Madalas siyang nagkaklase sa labas, kung saan-saan sa loob ng eskwelahan na magkakasya ang klase namin. Kumalma ka lang, Mr. Monjego. Wala naman tama o maling sagot eh. Pero sir, sige nga po. Hindi naman po talaga masasagot ni Gapra yan eh. Kayo po ba? Ano bang ibig niyong sabihin? Sa buhay, kailangan na engineer, doktor, siyentipiko. Lahat yan marangal na trabaho at kailangan sa buhay. Pero silang may mga narating sa buhay. Hindi lang kaalaman sa libro yung mga ginamit nila. Silang mga nabubuhay, nakipaglaban sa buhay. At naging mahalaga rin ang buhay ng iba. Ang pangunahing sandata nila ay mga tula. Sir, tula? Paano pong tula? Hindi nga tumutula yung doktor eh. Ang tula, hindi naging sinusulat sa papel. Ang tula, nandyan lang sa paligid. Ang pakikihamig sa buhay, yun mismo yung tula. Hindi nila namamalayan pero ang kanilang sakripisyo, ang pagsasapraktika ng mga kanilang prinsipyo, ay para rin pagtula. Itinutula nila ang buhay o sinasabuhay nila yung tula. Ngayon, sigurado akong alam na ng lahat yung bangkay na natagpuan dyan sa bakanting medyo malapit dito sa paaralan. Yun yung halimbawa ng hiwaga ng buhay. At ang hiwaga ng buhay napakahalagang bahagi ng tula. Maaaring tawaging metapora o alegorya ang pangyayaring yon. Sige na, ngayon lalabas ulit tayo. Sumunod kayo sa akin. Gaya nga ng nakasanayan ay sumunod kami kay Sir Alex habang nauuna siyang naglalakad at pasipol-sipol pa. Dinadaanan niya ang mga halamanan at bulaklak, hinahaplos na parang binabate. Lumilipad ang mahaba niyang buhok at halos matakpan ng mukha niya. Nung pagkakataong yon, inilabas niya kami ng eskwelahan papunta sa bakanteng loteng pinagkaguluhan kaninang umaga, kung saan natagpuan yung bangkay. Hoy, Mito, lakas talaga ng topak nitong lalaking to, no? Pero mas malakas yung putok mo. Mamaya ka talaga sa akin, abangan kita, buisit. Bali ang pag-uusapan natin ngayong umaga, ang buhay at kamatayan bilang kasangkapan sa pagkatahan ng tula. Okay, ano naamoy nyo ngayon dito? Ikaw, Sandoval. Sir, wala po akong ibang maamoy kundi...
Ang baho. Amoy sibuyas eh. Tabo kasi katabi ko. Kapal talaga ng mukha mo, Mito. Masyado ka pataw eh. Sir, bibigyan ko lang talaga tong isang to. Sige na, sir, oh. Mamaya na kayo magbigayan, hindi ko kaya awatin. Pero maiba ako. Sigurado naman ako na naamoy niyo lahat ng lansa. Kakaibang lansa yun, di ba? Hindi yun lansa ng isda. At hindi yun lansa ng kung anong hayop. Dugo po, sir. Dugo po inaamoy natin, sir. Tama ka, dugo. Dahil sa lugar na to, alam niyo naman yung natagpuan, di ba? Sa lugar na to kagabi, nagtagpo at nahati ang landas ng buhay at kamatayan. At kamatayan, kung bakit pinapahalaga ng buhay, dahil may kamatayan. Ang lahat may katapusan sa ayaw natin at gusto. Kasi, sir, mas napapahalaga ng buhay dahil may katapusan to. At ang katapusan, yun yung kamatayan. At pinapahalaga no, kinatatakutan din ang kamatayan. Dahil may buhay. Ganun po ba, sir? Tama ka, Sandoval. Ngayon, paano ba natin pahalaga ng ating buhay? Yan yung tanong eh. Yan naman ang ating ituturo o hindi lang pala itinuturo. Ang tula, ipinadadama niya ang buhay. Ang daloy ng buhay. Kaya kahit kailangan ng mga doktor, engineer, guro, siyentipiko, inventor, hindi pwedeng mawala ang mga manunula, ang mga makata. Mahirap talagang intindihin si Sir. Sa itsura pa lang niya ay maiilang ka na habang nagtuturo siya. Kahit nga yung paraan niya, talagang kakaiba. Hindi lang siya sa salita o sa pagsulat nagtuturo. Yung paglalabas niya sa amin sa silid-aralan o kahit pa nga ang paglabas namin sa paaralan. Dahil doon mas tumitimo sa puso namin ang mga naririnig namin sa kanya. Siyempre mas marami ang nahihirapang umintindi. Pero ako mas nakukuha ko ang aralin niya dahil sa paraan ni Sir. At hindi ko pa alam noon kung bakit at kung paano. Pero para bang naiuugnay ko ang mga sinasabi niya sa kakayahan kong makakita ng mga mangyayari sa pamamagitan nga ng mga panaginip. Mito! Mito, oy! Gumising ka nga, Mito! Mito! Panaginip. Panaginip lang. Ali? Sige, subukan mo. Anong ani na naman yung sinasabi mo dyan? Ano ba? Nananaginip ka na naman? Ano ba mayroon? Anong nakita mo? Ate, yung babaeng hinabol nung... yung nakaligtas sa babae nung isang araw. Wala na siya eh. Ha? Teka nga, paano, anong wala na? Ano ba nangyari? Hindi ko alam, ate. Ewan ko. Pero nakita ko lang nakahandusay na siya eh. Nakabalagta sa sarili niyang lawa ng dugo. Bali-bali yung katawan niya. Basag din yung bungo. Para po siyang hinulog eh. Hinulog sa napakataas. Ay, teka nga lang muna. Tama na nga muna yan. Kumalma ka muna ha, Mito. Uminom ka muna ng tubig. Tignan mo, pawis na pawis ka. Tapos napakalamig mo pa. Huminahon ka muna. Tama na muna yan. Isang linggo lang ang nakalipas noon mula nang matagpuan ng isang bangkay sa kanal sa bakanteng lote. Siya yung nakita kong lumilipad sa panaginip ko. At ang babaeng hinahabol nito, wala na rin. Kalunos-lunos ang sinapit. Ayon pa nga sa investigasyon ng mga pulising nahulog nga ito at napakataas daw ng pinaghulugan. Pero ang nakakapagtaka doon, walang mataas na pwedeng paghulugan ang babae. Walang mga puno kung saan siya natagpuan. Masyadong mababa ang mga bubong ng bahay sa paligid para madurog siya ng ganon. Ate, kakain na. Nauna na ako. Ang tagal mo eh. Nako hindi na. Wala akong gana eh. Pag nagutom na lang siguro ako. Ay, pahingi naman ng tubig oh. Ayoko nga. Nanonood ako eh. Mito, isa. Ito na. Kasadisa naman talaga nito. Eto. Baka mabulunan ka pa sana ha. Ay. Ano Mito? Ba't ka uuwi mo lang? Huwag ka tatanggi ah. Tinanong ko si Kuya Cardo, bumili ako ng inihaw dun eh. Si Kuya Cardo talaga oh. Naglihi sa puwit ng manok talaga eh. Wala. Nagbilyar lang ako. Meron kasing tournament tapos nag-practice lang kami.
Mito naman eh. Parang hindi ka pinagsasabihan, no? Sabi ko huwag ka na magpapagabi. Pinapayagan ka naman sa mga gala mo, di ba? Pero wag ka lang magpapagabi. Pero ate, dyan lang naman yun eh. Sa kanto lang kami nagbibilyar. Napakalapit lang sa bahay natin nun ah. Kaya nga nakita ko si Mang Cardo ah. Ang sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpapagabi. Kahit pa malapit lang eh. Yung babaeng na ano, bakit? Nasa labas lang ng bahay niya natagpuan yun ah. Ano ba talaga nangyari doon ate? Tama ako no. Nahulog nga yun? Oo na. Tama lahat ng napapanaginipan mo. Pero, wag na nga natin pag-usapan yun. Nasistress lang ako eh. At saka yun na nga, Mito. Kaya nga kita sinasabihan, di ba? Hindi na tayo nakakasiguro ngayon. Kahit nasa harap nga lang ng bahay eh, nadisgrasya pa. Tapos biglang kung ano-ano yung nangyayari dito sa atin ngayon. Nag-iingat naman ako ate. At saka kaya ko naman pagtanggol yung sarili ko ah. Kaya mo yung sarili mo? O makasarili ka lang? Mito naman eh. Tayo na nga lang dalawa dito eh. Makinig ka naman sa akin. Pag ba may nangyari sa'yo, mahahabol ko pa ba yun? Hindi naman ako laging nandito, Mito. Pag may nangyari pa sa'yo, bakit ba naman kasi iniwan tayo nila tatay eh? Huwag mo na lang isipin yun ate. Wala na sila tatay eh. Pasensya na ate. Sige na. Susundin na kita. At saka, pasensya ka na rin kung pinaghihigpitan kita. Kung mainit lagi yung ulo ko. Madalas rin kasi wala ka nang kasabay maghapunan eh. Mito, nahihirapan na rin ako. Kaso, itong pangarap ni tatay na maging pulis ako, hindi ko naman pwedeng pabayaan to eh. Ate, wala na naman na si tatay ah. Bakit mo ba siya sinusunod? Alam mo kasi, Mito, nagustuhan ko na rin to eh. Pero talagang mahirap. Iniisip ko na nga lang, sa pagbabantay ko sa nangyayari sa paligid, napoprotektahan na rin kita. Pero Mito, hindi talaga sa lahat ng oras mapoprotektahan kita. Kaya sana naman Mito, huwag ka nang makulit oh. Oo na ate. Tsaka punasan mo na naman yung mukha mo. Masyado na tayong madrama dito eh. Diyan ka na nga lang, maliligo na ako. Ay, ate, nga pala. Sa susunod na linggo, sa Biyernes, akit kami nila sir sa bundok ah. Ano? Ano naman gagawin niyo sa bundok? Bibisitahin namin yung mga katutubong nandun. Tapos magtatanim kami. Talaga? Tindi ng teacher niyo ah. Ang tindi talaga nung crush mo. Naku, karas mo yung mukha mo. Ayoko ng ganun no. Mukhang gusgusing rakista yung teacher mo eh. Tapos ang weirdo pa magsalita, parang makatang ewan. Kunwari ka pa. Sige na ate, maligo ko na. Masim dito bigla pagdating mo eh. Pagkatapos ngang maligo ni ate ay mabilis siyang nakatulog sa sobrang pagod. Humiga rin ako pero hindi ako mapakali. Takot akong pumikit kahit hindi ko alam kung bakit. Mag-aalas 2 na nun at sumasakit na yung ulo ko kakapihit sa higaan. Kaya naman lumabas muna ako sa bakuran para magpahangin dahil baka sakaling antokin ako. Pero imbis na antok, ibang bagay ang dumapo sa akin. Uy, ano yun? Putik, ang laki na na. Ano ibon yun? Nung gabing yun, dilat na dilat ang buwan kaya maliwanag ang paligid. Kitang-kita ko ang kakaibang bagay sa himpapawid. Mataas, halos sing taas ng eroplano. Hugis lang ang tanaw ko pero paulit-ulit ang galaw nito. Parang pumapagaspas na pakpak. Nung una ay steady lang ang lipad hanggang sa lumikot at unti-unti itong bumaba. Nakatulala ako at nagtataka. Pero nang mapansin kong papunta ito sa direksyon ko, nataranta ako at pumasok na ako agad ng bahay. Ano kaya ka talaga yun? Lumilipad eh. Napakalaki talaga na. Ano ba? Problema mo? Ano, lumabas ka na naman no? Huling-huli ka eh. Oo, ate. Nagpahangin lang ako. Hindi ako makatulog eh. Ikaw, bakit gising ka pa? Katulog na ako. Magbabanyo lang ako eh. Patulog ka na nga. At saka yung lock niyang pintuan ha. Pag nakita ko naiwan mo na naman yan. Nakatulog naman ako pagkatapos nun. Pero kailangan ding bumangon ng alas 5 dahil nga papasok na ako sa eskwela. Pumasok akong lutang na lutang nun dahil sa antok. Pero wala akong magagawa.
Oy, oy, oy! Si Mito, bagag na naman oh. Tignan niyo yung mata niya, pungay na pungay. Ano ba tinira mo? Kapag ikaw yung tira ko, daig mo pa inabangag. Huwag kang magulo. Natutulog ako dito. Buti na lang wala si Sir Anyag. Kita mo, dito ka ba matutulog? Wala, bawal yan. Walang tulugan with Master Siomay. Tara, kating na lang tayo. Tara, bilyar? Bilyar muna tayo doon, tara. Tigilan mo nga ako, kapre. Ikasa ko pa nga maghahakot ka na naman ng mga kalokohan. Sus, wala yun no. Sa bahay nga, magulo ako eh. Pinatawag ba naman sila ng tatay ko? Bakit ko tatawagin yung tatay ko ngayon dito, di ba? Bahala ka. Prinsipyo mo yun sa buhay eh. Si Gilbert muna yung ayain mo. Mamayang hapon na lang kita ilalampaso sa lamesa. Puro kahangin eh. Wala si Gilbert, hindi pumasok. Nawalan ng bubong. Nawalan ng bubong? Pasok nun, sasabihin ko yan ha. Bakit? Totoo naman yun eh. Dinaanan ko nga kanina eh. Tungkob yung bubong nila tapos ito naman si siraulong Aling Maming. Sabi ba naman may dumapo daw na napakalaking ibon sa kanila. Kaya natungkob ng ganun yung bubong nila. Lala talaga ng pagkachismosa ni Aling Maming no? Pati yung pamilya niya ginawa na ng kung ano-anong chismis. Sigurado ako sa susunod doon, ipapakalat doon, kinuha na ng Elia si Gilbert. Ano daw? Meron daw dumapo na ibon? Oo, bakit? Naniniwala ka doon? Kung sa bagay, naniniwala ka nga kay Sir Alex na parang ewan eh. Sasama ka ba sa project doon sa 1 linggo? Siyempre naman. Ikaw huwag ka na sumama. Baka mamaya sibating ka ng mga tao doon kasi mukha kang talong eh. Ano mo kang talong? Sila pa isibating ko eh. Hindi talaga ako sasama doon no. Kalokohan lang yun. Bakit natin pupuntahin yung mga katutubo? Si Sir talaga. Ang problema, hindi lang 1 o 2 bahay ang natuklap ang bubong. 4 na bahay pa pala ang nawarak ang mga bubong. At lahat sila iisa ang sinasabi. May kung ano raw na bumagsak o dumapo na malaking ibon sa mga bahay nila. Pero naging parang tsismisa na lang ang mga pangyayaring yon. Wala kasing makapagpatunay sa sinasabing ibon na nakasira ng mga bubong. Ate, meron ba nag-report sa presinto nyo na meron daw nasirang bubong? 4 na bahay kasi yung nagkaganon eh. Wala naman. Pero narinig ko nga yan eh. Yung isang janitor kasi namin doon, bahay daw ng pamangkin niya yung isa sa nawasak yung bubong. Talaga raw natuklap eh. Halos natanggal daw. Ate, ano kaya yun no? Hindi rin talaga nila alam eh. Narinig nga lang daw nila nung una, malalaking pagaspas daw. Parang makapal na sako na pinapagpag. Tapos may matinis na huni daw eh. Tapos yun, may kumalampag na daw sa bubong. Para daw may bumagsak pero parang hinila pa daw yung bubong eh. Parang tinangay pero hindi daw natanggal. Tapos nung naglabasan daw sila magkakapit-bahay, nagkalat na daw yung mga balahibo doon. Parang mga pakpak nga daw eh. Pero hindi na daw nila nakita yung ibon. Kung ibon daw talaga yun. Ibon? Napakalakas naman na ibon yata nun kung kaya niyang tumangkab ng bubong. Saka bakit naman matatanggal ang bubong yun? Yun na nga eh. Ang iniisip nga namin noon, baka tao talaga yun. Baka magdanakaw na masyado lang garapal. Pero bakit naman napakaraming balahibo yung nakita? Sa mga susunod na araw, yaan mo, baka mas malinawan pa yan. Ewan ko ate. Habang tumatagal, lumalabo yung mga nangyayari. Ate, bukas nga pala ha. Mamumundo kami nila, sir. Bukas na ba yun? Sige, ihahatid kita. Tapos susunduin din kita dun sa gabi. Huwag na no. Para naman akong kinder ate. O sige, edi wag ka sa mama. Parang ewan naman to si Ani. Ano? Talagang hindi ka nasasama dun ha? Oo na. Sige na ate. Hatid mo na ako. Gusto mo lang makita naman talaga yung crush mo kaya ako ganyan eh. Saksak mo sa baga mo yung teacher mong weirdo no? Nung gabing yun ay inayos ko lahat ng gamit ko para sa pamumundok namin kinabukasan. Excited talaga ako dahil first time kong aakyat sa bundok sa dulo ng baryo namin. Pagkatapos maghanda,
Natulog agad ako para siguradong ready pati katawan ko. Mabilis akong nakatulog, walang panaginip tulad ng dati. Pero ang mahimbing kong tulog, hindi lang nagambala, binulahaw pa ng kung anong huni, sigaw o tunog na bumulabog sa buong baryo. Ate, ate, narinig mo ba yun, ate? Oo, narinig ko. Dito ka lang ha. Uy, hindi pwede, ate. Sasama ako. Hindi nga natin alam kung ano yun eh. Pero sige na nga, kasi sa likod ka lang ha. At saka, dyan lang naman tayo sa labas ng bakuran eh. Lampas hating gabi na noon at mag-aalas 2 na. Tahimik na ang buong baryo. Nang mahahaba, malalakas at matitinis na huni mula sa kung saan yung bumagsak sa katahimikan ng gabi. Naglabasan ng lahat, pati nga kami ni ate. Pero hindi naman matunton kung saan nagmumula ang matinis na huni na yon. Aba, sa kayo nagmula yun. Abay, kahit saan wala talaga dito eh. Kahit sa mga palayan at mga manggahan, wala naman. Wala rin sa Riles. Ade, baka naman meron ka magawa tungkol dito. Abay, nabulaho na tayong lahat dito eh. Sa totoo lang, natatakot rin ako sa tunog nun. Akala mong hayop na parang kinakatay. Huwag po kayong mag-alala, Kap, ha? Niradyo ko na po sa presinto namin. Nagpadala na po sila na mag-iikot dito at sasamahan ko rin po sila. Pero ang mas mabuti po, dito na lang kayo mag-ikot-ikot sa looban, ha? Para rin po makalma tong mga kasama natin. O sige, kayo nang bahala magpatrolya ng mas malawak dyan. O, kayo, rorondahan natin yung lahat ng looban. Lahat ng eskinita. Kahit yung mga likod bahay ha, gagalugarin natin. Pero kilala ko kayo ha. Huwag lang puro bahay yung may byuda yung nirorondahan nyo. Talagang makakatingin kayo sa akin. Sikap talaga, oh. Kap, kayo nga po yung galing sa bahay ni Ate Senda Mito, ano ba? Sige na po, Kap. Lalakad na po kami, ha. Kayo na po yung bahala dyan. May 2 oras na nag-ikot si Kap at ang mga tanod niya. Pati na din ang mga pulis na kasama ni ate. Pero hindi nila natunto ng pinagmula ng mahahaba at matitinis na huni. At nang mawala na sa wakas ang nakakabulabog na huni. Namataan naman nila at hinabol ang isang taong nagtatakbo sa gubat. Ate, ano nangyari? Parang may nagpaputok pa. Wala yun. Yung mga kasama ko yun. Masyadong matarantahin eh. Nakita lang na may tumatakbo, pinaputokan agad. Palibasa kasi hindi makatakbo yung mga kasama mo eh. Lalaki kasi ng mga tiyan, kaya baril na lang ng baril. Sino daw yun? Hindi nga pala nahabol, no? Oo, wala eh. Napakabilis kumilos. Lumundag-lundag pa nga sa mga puno eh. Tapos nagpalipat-lipat parang ninja. Ninja? Ang tagal mo ng pulis, natakasa ka lang ng ninja. Ay, ate, mag-uumaga na oh. Kaya nga matulog ka na doon, di ba? Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong hintayin eh. Hindi naman kita hinihintay eh. Yung balita ay naabangan ko. Sige na, tutulog na ako. Ay naku, paano kaya yung pamumundok namin? Baka pati yun, hindi matuloy eh. Ate, matulog ko na rin ha. Laki na ng eyebags mo eh. Wala na rin akong itinulog noon. Sunod kong naisip ang pag-akyat namin sa bundok. Pero sagit pa lang ng eskwelahan namin, nadismaya na ako sa balita ni Kapre. Oy! Uy, Kapre, huwag kang ngumiti. Dumidilim eh. Patawa ka kahit hindi ka kalbo, no? Wala na raw. Hindi na raw kayo tuloy, sabi ni Marco. Sabi sa kanya ni Sir yun. Oo nga pala. May nagkagulo daw dun sa bundok kagabi eh. May mga rebelde daw na naghabulan. Sila lang yung naghabulan dun. Wala stick naman oh. Sayang naman itong mga nilagay ko sa bag. Wala. Kainin na lang natin yung mga pagkain dyan. Ba't naman kita bibigyan? Mito, sige na ha. Alis na ako. Mito. Pasensya na, Mito ah. Di tayo tuloy talaga ngayon. Nangyari doon sa bundok eh. Ate mo to, di ba? Sir, good morning po sir.
Ay, oo nga pala, sir. Yung ate ni Mito, girlfriend ko yun. Paputiin mo muna yung batok mo, kapre. Good morning ho, sir. Si Chief Ani pala to. Maganda umaga sa'yo. Baka chief naman to si sir. Ani lang po. Kilig ka naman ate. Oo. Teka. Tandaan lang, sir. Konting delikadesa lang, may boyfriend na yung tao eh. Oo nga pala, pasensya. Uy, tabi! Mito! Si sir! Meron to baga kay sir! Mito! Tumakbo na kayo! Bilis! Hoy! Pulis to! Tumigil ka! Kaya pala halos tumilapon kami sa hawi ni Sir dahil may lalaking humataw ng taga sa likuran namin. Si Sir Alex ang nataga sa balikat at kitang-kita ko ang dugo at laman na lumuwa dito. Hinataw ulit siya ng lalaki pero mabilis na nakaiwas si Sir. Ayaw siyang tantanan pero nakasingit na si ate at pinabagsak sa isang sipa ang nanaga. Tinutukan siya ng baril ni ate pero walang takot ang lalaki at bigla nitong isinalya si ate. Siya naman ang pinagtataga pero nakakaiwas si ate. At dahil nga hindi nagpapapigil ang lalaki, binaril na ito ni ate sa balikat at binti. Ayun! Bagsak na! Sira ulo ka ah! Lakas ng loob mo ah! Kalaboso ka ngayon! Uy, layo mo yan. Tara na, tumakbo na tayo, dali. Napusasa naman yung lalaki pero nagpumiglas pa rin ito at naihagis pa nga si ate sa jeep. Kumampas ang ulo ni ate sa harap ng jeep kaya naman saglit itong nawala ng malay. Kaya nakatakbo ang lalaking nanaga. Hinabol ito ni Sir Alex at nasukol niya ito sa isang tindahan. Pero iba ang asal at lakas ng lalaking yon. Masyado itong agresibo at nakakagulat ang lakas nito. Dahil nga nakaposa sa sinipa na lang nito si Sir Alex. Nasalo naman ang sipa kaya nabigwasan niya si Sir. Gumewang ang lalaki at doon na niya sinunggaban at sinakal si Sir Alex. Makakawala pa to. Tumakbo na kayo. Bilisan nyo. Ba't ganun yung itsura niyan? Bakit ganun? Ayun! Tinamaan! Sir Alex, ano? Ayos ka lang ba? Mito, bilisan niyo, tulungan niyo si Sir. Kayo dyan, tulungan niyo yung mga bata. Teka, huwag nyo basta lapitan. Hindi nyo basta pwede lapitan yan. Kitang-kita ko, dalawang tama ng barel. Isa sa dibdib at isa sa tagiliran. Napabagsak nga no ng lalaki pero nakakapagtaka na kayang-kaya pa nitong gumalaw. Dilat na dilat, ni hindi man lang nahihilo. Naigapos ni ate yung lalaki pero pumipiglas pa rin ito. Napaatras ang lahat ng sakmali nito ang sarili niyang braso para maputol at makawala sa poses at pagkakagapos. Pero bago pa ulit ito makapagwala, 7 tao na ang dumagan at humawak dito. Nung una ay kinulong ang lalaki, pero dahil sa ibang kondisyon at kilos nito, sa ibang institusyon ito ay pinasok. Oh, sige na ate. Ba't nandito ka ba? Ba't mo naman pinatay yung makina? Bakit ba? Maaga pa eh. Chief Ani. Kaya naman pala. Meron siyang hinihintay. Bahala ko nga dyan. Manahimik ka na nga lang, Mito. Sir Alex, good morning ho. Kamusta na po yung lagay nyo? Tsaka, papasok na kayo agad. Grabe yung tama mo eh. Kaya ko naman eh. Nagamot naman kaagad. Gusto ko lang pala na magpasalamat sa'yo. Doon sa kahapon. Kundi dahil sa'yo eh, baka natodas na ako doon. Naku, hindi naman ho. Tungkulin ko yun eh. Kahit kanino naman gagawin ko yun. Sus, pa-impress pa siya. Nga pala, Ani. Ito pala oh. Ano ho to? Love letter? Ikaw, sir ang bilis mo namang ma-fall. Mito, medyo makapal pala to. Mukha nitong, palibiro pala to ate mo, no? Naku sir, talagang makapal yung mukha niyan. Mabaho pa yung paori ko. Ito talaga kapatid ko, sir. Pagpasensyahan nyo na to, ha? Marumi talaga yung bibig nito, eh. Ganyan ka pala kayo magkapatid, no? Pero yung nasa papel, ano yan? Tulayan. Tula? Para sa akin? Para sa'yo talaga yan. Tulayan ng pasasalamat.
basta ganun. Sa bahay mo na lang basahin ha. Sige na. Magta-time pa ako eh. Mito, pumasok ka na ha. Sige Chip Ani. Oo. Huwag ka muna umasa. Tula lang daw yan ang pasasalamat. Uulitin ko ha. Tula ng pasasalamat. Ate, ba't mo naman ako sinikor? Sige na, pumasok ka na doon. Panira ka eh. Sa totoo lang, hindi ako natutuwa na interesado si ate sa guro namin. Hindi ko rin kasi mabasa si Sir Alex dahil talagang kakaiba ang mga kilos nito. Sa totoo nga lang, kahit nagbabangayan kami ng kapatid ko, may pakialam naman talaga ako sa kanya. Inaalala ko pa rin talaga siya. At si Sir Alex naman, habang lumalakad ang panahon ay naoobserbahan kong talagang kakaiba ito. Marami talagang kahina-hinala sa kanya at hindi lang ako ang nakakapansin nito. Hoy, Mito, pansin mo? Kakaiba yung long sleeves ni Sir, no? Laging yung kaliwa yung mahaba. Nakalupi naman yung sa kanan. Pero sabi ni Kim, nakita daw niya minsan yun eh. Nung naghugas doon sa garden. Tad daw ng tattoo yung kaliwang braso ni Sir. Oh, yan na naman. Saka yun pala may mga tato, tinatakpan. Pero ano daw eh, kakaiba yung itsura ng mga tattoo. Ano raw, yung parang may mga pang-tribo daw. May mga hayop, tapos mukha pang araw halimaw. Saka sobrang balbon daw. Pero nagulat daw si Kim nung kinausap ni Sir yung mga parang tattoo daw. Alam mo naman yung si Kim eh. Masyado lang chismoso yan. Mana lang yan doon sa atin yung botangera. Oh, bakit naman sasabihin ni Kim kung hindi? Kinakausap nga daw eh. Tapos yung dumukot daw ng mga prutas si Sir sa bag niya, hiwa-hiwa yung prutas. Yung mga masanas daw sa kadalandan, basta ganun. Tapos parang ano daw, nilalagay-lagay daw ni Sir doon sa kaliwang palad niya. Oh, ano naman kakaiba doon? Wala naman kakwenta-kwenta eh. Hindi. Para raw pinapakain daw doon sa palad niya. Kinakausap pa rin daw yung kamay. Ang sabi daw eh, kumain ka na. Sabi ni Sir, kailangan mo to. Ganun daw. Ano yun? Yun yung huni ng nakaraang linggo. Yung parang ibon nung gabi. Sa labas. Tara. Tara, dito yun. Si Leo yun ah. Yung siyon ng portier ah. Ano nangyari? Ano yun? Nahulog? Tama lang. Si Sir? Hoy, kayo! Tumawag kayo na ibang faculty! Bilis, dali na! Nahulog si Leo! Mula nga sa third floor ng kinalalagyan namin ay nakadungaw ang lahat ng estudyante sa isang kapwa-estudyanteng nakahandusay. Basag ang bungo nito. Napilipit din ang leeg. Malamang dahil sa pagkakabagsak ng una ang ulo. Nang babain at lapitan namin si Leo, nagtaka ko sa itsura ng katawan nito. Oo nga't nabali ang mga buto nito dahil sa pagkahulog. Pero may iba pa kasi akong napansin. Wala, Mito. Dead on the spot yung kaklase mo eh. Kaibigan mo ba yon? Commander namin yun sa CAT ate. Ano ba kasi talaga nangyari? Bukod sa nakita niyong nakabagsak na siya, meron pa ba kayong... Kausap niya dun si Sir sa koridor eh. Nakasandal silang parehos dun sa pasimano nun. Pinapasok na kami ni Sir Alex pero natagal na silang mag-usap sa labas. Tapos yun, narinig na lang namin na kumalabog. Malakas yun ate. Yung si Sir Alex niyo yung kasama bago yung bumagsak? Oo ate, ang tagal nga nila nag-usap. Pero ano kayo pinag-uusapan nila? May narinig ba kayo? Yun narinig ko, parang medyo nagagalit si Sir kay Leo eh. Ha? Nagagalit sa sir niyo? Bakit naman? Yung sabi dahil parang weird daw si Sir tapos mukhang rakistang ewan. Marami nagkakagustong estudyante doon. Isa na doon si Mara, kaklase namin. Nililigawan yun ni Leo eh. Oo, sige Mito. Yung sabi niyo na medyo inabutan niyo pang nag-uusap sila bago kayo papasukin sa classroom. Paano yung... Kasi sabi mo, di ba, parang nagagalit yung Leo? Matindi ba talaga yung galit nun? Hindi, parang hindi naman. Pero basta galit siya eh. Kilala yung si Leo na talaga nakikipagsabakan yun.
kahit sa teacher nakikipagsabakan yun dati eh. Nakuha ko na yung tumatakbo sa utak ni ate nun. At nang sumunod na araw, naimbitahan nga sa presinto si Sir Alex. Isang linggo itong suspendido dahil kailangan daw imbestigahan ang nangyari kay Leo. Naging bulong-bulungan pa nga sa eskwelahan ang nangyari kay Leo. Pero mas lalong umugong ang mga haka-haka, lalo na kay Sir Alex. Hay, ang init. Aga tuloy na uwian natin. Oy, Mito. 3 araw nang wala yung favorite mong teacher ah. Ano na ba talaga nangyari doon? May malay ko. Saka hindi ko favorite yun, no? Pero bakit ba lagi si Sir yung iniisip nyo? Si Leo, saka yung kapatid niya. Si Lani. Yun yung dapat isipin ng mga estudyante eh. Oh, bakit? Ba't hindi maisip si Sir dito? Siya yung kausap ni Leo bago siya mahulog doon ah. Nagtatalo pa nga sila eh. Malay mo, binanatan yun ni Leo tapos itong si Sir eh. Oo. Malay mo lang yun eh. Nasa isip nyo lang yan. Yung problema, walang ebidensyang yung mga nangyayari na yun. Eh bakit? Bukod sa parang nagtatalo sila, may mga ebidensya ba kayong si Sir Alex yung may gawa nun? Ebidensya. Palibasa, nahahawakan na kay Annie my loves eh. Nga pala, dadalaw ako kay Annie ah. Sabihin mo sa kanya. Bawal sa bahay yung kapre, no? Papanghi yung bahay namin eh. Patawa ka talaga kahit hindi ka kalbo, no? Ano yun? Yan na naman yun ah. Saan ba nagagaling yun? Oh, doon sa mga antilote sa gilid ng eskwelahan. Tara! Kahit nga malayo-layo na kami noon sa eskwelahan ay rinig ang alingaw-ngaw ng matinis at mahabang huni. Tila galing sa isang malaking ibon. Sunod ay sigawan ng mga estudyante sa bakanteng lote na yon. Lahat ng tao sa paligid, doon na nagtakbuhan. At pagdating nga namin doon, tumambad sa amin ang mga estudyanteng nagkukumpulan sa isang puno. Mga nanginginig, nanlalaki ang mga mata sa takot. At ang isang estudyante, warak pa ang uniforme. Nakahandusay ito, gumagalaw pero malala na ang sugat. Tinawag ko si ate at mabilis naman itong nakaresponde. Sige na, lumayo muna kayo, layo! Pakisecure muna itong mga bata ah. Wala munang uuwi. Hihintayin natin yung mga magulang nyo dito. Ipasok nyo muna ulit itong mga to sa mga classroom nila. Ito, kapre, ano daw ba talaga nangyari dito? Hindi namin gaanong alam eh. Malayo kami. Naglalakad kami pauwi. Tapos may ano. Meron kami narinig na tunog o parang huni yun. Yung matinis tsaka mahaba. Yung parang ibon na malaki, ganun. Natuntun namin dito kaya nagtatakbo kami. Tapos ito yung natatan namin. Nagsusulok yung marami estudyante. Tapos yung silid, namimilipit tapos napakarami niyang dugo. Sabi ng mga nakakita, may ano daw eh. Meron daw dumaan galing sa taas. Sobrang bilis daw nun. Narinig na lang nilang sumisigaw to silid. Nakita nilang malayo na. Nakabagsak saka, ayun nga. Dugo at saka namimilipit to silid. Napakalaki ng sugat nung ka-eskwela nyo. Sa likuran niya, wakwak hanggang batok. Tuklap yung balat eh. Pero sige na, doon na muna ulit kayo sa classroom nyo. Kakausapin ko lang yung iba pang estudyante. Isa na namang insidente na may kinalaman sa mga ka-eskwela namin. Matagal na ospital ang ka-eskwela namin yon dahil hindi gumagaling ang sugat nito. Ni hindi rin ito makapagsalita. Tulala pa rin daw sa takot. Kaya naman sina ate, walang pahayag na makuha mula rito. Dahil kaibigan ito ng isa naming kabarkada, sinamahan namin itong dumalaw sa ospital. Pero hindi rin naman kami pinapasok. Ani, paano kaya? Anong gagawin niyo sa kaso ni... Mito ako, may gagawin ako sa iyong malala pag hindi ka pa talaga umayos. Maras ka talaga. Kaya lalong hindi ka papasa kay sir eh. Pero, oo nga pala ate. Lagpas 1 linggo nang wala yun ah. Akala ko 1 linggo lang mawawala yun. Dapat nga 1 linggo lang eh. Kaso, iniimbestigahan pa rin siya eh. Pero sa totoo lang, wala namang malinaw na indikasyon na may maiko-connecta sa kanya sa pagkahulog nung ka-eskwela niyo eh. Dapat nga ibalik na yun eh. Concern ka naman masyado. Kung masyado magpalata.
Mukha mo. Ano, nakaluto ka na ba? Oo, kaso malamig na yun eh. Ano, kakain ka na ba? Tara, susubulan kita ate. Para naman makita kong bumubula yung bibig mo. Masaya na ako. Oh, Mito, tumigil ka nga. Mamaya na nga lang ako kakain. wala ka lang gana eh. Kasi hindi mo nakikita si Sir. Kami nakita namin yun kanina doon sa ospital eh. Ha? Anong ginagawa niya dun? Eh yun nga din yung iniisip namin eh. Parang galing pa nga malapit yun doon sa room ng kaeskwela namin. Pero paalis na siya. Nung nakita namin eh, biglang lumis na daan. Kunwari pa nga na hindi kami nakita eh. Pero kita-kita namin siya. Saka sigurado nakita niya kami. Maiwas lang talaga siya. Oh, ba't naman kayo iiwasan nun? Tsaka, ba't kaya siya nandun, no? Ang isang linggong suspension kay Sir Alex ay naging 2. Pero halos hindi naman ito napapansin ng buong eskwelahan. Nakalimutan na nila ang kung anumang chismis nila kay Sir. Pero ako, hindi ko maintindihan kung bakit parang naiuugnay ko si Sir sa mga nangyayari. Pero wala naman akong kahit anong bagay o pangyayaring makakapag-ugnay kay Sir. Isang umaga naman, isang malungkot na balita ang bumate sa buong eskwelahan. Akala ko ayos na si Led. Bumigay din pala. Hindi man lang nasabi kung ano talaga nangyari sa kanya. Ni hindi na raw ba nagsasalita? Grabe naman. Pero nakatatlong linggo pa siya no? Isipin mo talaga na ayos siya eh. Ano kaya talaga nangyari doon, no? Yun lang. Yun yung tanong na baka hindi na masagot. Pumanaw din yung kaeskwela naming inatake ng kung ano sa bakanting lote. Namatay ito na blanko ang lahat sa totoong nangyari at nagdulot na naman yon ng pangamba sa buong baryo. Mito, hindi lang pala kayo yung nakakita doon sa sir nyo doon sa ospital eh. May 2 pa daw. At saka talagang pumanaw yung kaeskwela nyo kinabukasan matapos pumunta doon si Sir Alex. Pero ano daw ba? Pumasok daw ba yun mismo sa kwarto ni Led? Sabi ng tatay, oo daw eh. Nakita niya raw. Sabi daw ni Sir Alex, dinalaw lang daw niya yung bata eh. Pero hindi niya pala estudyante yon. Eh, hindi nga. Tapos ilang oras lang daw pagkalabas ni Sir Alex. Iba na daw yung kilos ng bata. Nagsasalita na daw ng kung ano-ano tapos nangingisay daw. May tunuturo daw sa bintana pero wala naman daw nakikita yung tatay. Tapos ayun, kinabukasan namatay na daw yung si Led. Grabe naman to ate. Ang gulo na. Lalo pang gumulo. Eh ano, meron ba talagang kinalaman si Sir sa mga nangyayari? Hindi pa rin naman nating masasabing ganun. Walang nasasagot. Bagkus ay nanganganak pa ang mga tanong. At bukod sa mga pag-atake sa mga estudyante sa eskwelahan, madaragdagan pa ang takot at pangamba ng taga-baryo. Isang nakakarimarim na umaga ang bumungad sa aming lahat. Nagkumpulan ng mga tao malapit sa bundok. 7 sundalo ang ibinaba mula doon at wala na silang mga buhay. Nakalagay na sa mga body bag ang mga katawan pero umaalingasaw ang lansa ng dugo nila. Ang sabi ng mga kapwa nila sundalo, tinambangan daw ang grupong ito ng mga rebelde. Pero iba ang kumakalat na bulong-bulungan sa amin. Yung isang araw, warak yung katawan. Parang hinalukay eh. Nakita daw mismo ng tita ko yun. Sabi naman nila tatay, yung isa, bali-bali daw yung katawan. Tapos yung iba, mukha raw, daig ba yung kinatay sa itsura ng mga katawan? Pero sabi ng mga sundalo sa atin, nagkainkwento daw sila ng mga rebelde eh. Parang ganun. Anime Labs, ano ba talaga nangyari? Anong may labs ka dyan? Sabi ko sa'yo, di ba maghilod ka muna? Nanggigitata ka sa kagwapuhan eh. At saka sabi ko sa'yo, di ba, bawal yung mapanghi dito sa bahay? Ano ka ba? Nagpunta ka pa dito para mangchismis? Lalaki mong tao eh. Oy, nagpunta ako dito para ipakita kay Anime Labs yung pag-ibig ko. Oo siya, sige na. Ang gusto ko, ipakita ko sa'yo yung pinto palabas ng bahay na to. Kaya sige na, umuwi ka na gabi na. Delikado na, sige na. Ma, gabi na. Delikado ngayon sa labas eh. Baka naman pwedeng dito na lang muna ako. Total, maaga kaming magbabasketball nito ni Mito eh. Sige na. Magtigil ka nga, Kapre. Umuwi ka na. Sige na, Mito. Ihatid na nga natin tong kapring to.
Alas 7 pa lang naman ang gabi nun. At kung tutuusin ay maaga pa talaga yon. Pero wala na rin talagang katao-tao sa labas. Sa takot kasi ng mga tao sa mga nangyayari, maagang nagsasara ang mga kabahayan. Alas 5 pa nga lang, halos wala nang makita sa labas. Malapit lang naman ang bahay ni Kapre pero hindi namin aakalaing magkakaaberya pa. Isang aberya na hindi maipaliwanag. Alam mo, Anime Labs, mag-aaral talaga ako magmaneho. Sus, hindi ka nga makabalansi sa bike tapos mag-drive ka pa. Stoy, huwag ka nga magulo. At saka mag-aaral ka agad mag-drive? Bakit? May sasakyan ba kayo? Wala. Pero hiramin ko yung sa tita ko. Tapos ako na yung mag-aatid sundo sa'yo sa presinto. May service ka na, may bodyguard ka pa. Oo ate, may pet ka pa. Ba't hindi mo ba itikom yung bibig mo? Alam mo ikaw Kapre, sigurado ka sa mga Uy, ano yun? Aray ko, nautok ba ako Kayo, huwag kayong bababa ah. Napadaan kami sa kalyeng pagitan ng mga palayan. Sira ang mga poste doon, kaya sobrang dilim ng kahabaang yon. Makina lang ng jeep ang naririnig namin. Hanggang biglang sumingit ang kakaibang tunog. Matinis, mahaba at parang huni ng ibon. Maya-maya pa, may napakalapad na bagay na sumalubong at lumilipad. Parang ibon pero mas malaki at sobrang bilis. Nayanig ang jeep at napapikit pa si ate. Muntik pa nga siyang mahulog sa pinitak. Ano to? Nagkalamat yung windshield ah. Sobrang haba naman ito. Ano kaya yun? Nakita ko sana pala hindi na lang ako pumesto dito sa harap. Nakita ko pero hindi ko talaga alam kung ano yun. Laki nun, ibon ba talaga yun? Te, ano kaya yung kumalabog? Saka ito, medyo napulit yung bubong natin. Pati sa bubong? Pambihira naman talaga. Kaso, ano nga ba kasi talaga yun? Ito ba yun? Nako, para nasa taas lang. Para malapit na. Tara na kaya. Ate, pumasok ko na lang dito sa sasakyan ate. Basta huwag kayo lalabas dyan. Hoy! Kung nagbibiro ka, wag ako! Umayos ka! Lumabas ka dito! Ate, dito sa kabilang gilid ate. Para hindi ikutan tayo dito. Parang meron kumagalaw sa pulo. Ate, ano ba nangyari ate? Tara na! Wala na, umalis na! Matapos ang pagpapapatok ng barel at ang tunog ng tila pagaspas ng pakpak ng kung anong dumapo sa puno, bumalik si ate sa jeep. Tahimik ito at diretsong hinarurot ang jeep. Pagkababa kay Kapre, kinausap rin ni ate ang tatay nito. Mahaba-haba yung naging usapan nila at tila binilina niya ang tatay ni Kapre. Ate, ano ba yun? Ano ba yung nangyari sa atin doon kanina? Hindi rin ako sigurado eh. Pero yung naka-enkwentro ko dun, ibon yun eh. Hugis ibon at saka mukhang ibon. Siguro mukhang yun nga yung nakita ko kanina. Maswerte pa nga kami dahil bilang pulis ay marunong si ate sa mga mapapanganib na sitwasyon. Bukod pa sa may arma siya. Pero ang ilan sa mga kababaryo namin, hindi naging kasing buenas namin. Nagkasunod-sunod ang pag-atake sa mga taga-baryo. Yung mga nagmumotor sa gabi, bigla na lang hinahagip ng sinasabing dambuhalang ibon. Kundi sila dinadagat pataas saka ibabagsak sa lupa. Binubutas naman ng mga bungo nila, gamit ang matatalas nitong mga kuko. Ang isa pa nga sa mga biktima, tatay ni Kapre. Kapre, ano nang lagay ng tatay mo? Ang sabi ng doktor, yung ulo ni tatay, halos mabiyak talaga yung bungo niya hanggang batok eh. Naku, grabe naman yun. Alala naman nun. Katulad ba rin yan ng mga nauna? Yung mga... Oo, ganun na ganun.
Parang biniyak ng kung ano matulis na bagay pero sobrang tulis naman nun kasi hanggang mo, pati yung buko nasugatan talaga. Iyan tuloy, si tatay baka mapalo si tatay. Basta lakasan mo lang yung loob mo, ha? Para sa tatay mo. Iparamdam mo na nandyan ka para sa kanya. Una sa lahat, ipagdasal mo siya. Basta tatagan mo lang. Kaya nyo yan ng tatay mo. Pero maging sa panig ng mga pulis, may nabiktima na rin. Isang pulis mobile ang dumadaan sa kalye sa baryo. Nang biglang dumapo sa kanila ang napakalaking ibon na yon. Nabasag ang windshield. Lumusot ang kuko ng ibon at nasugatan sa muka at mata ang nagmamaneho. Pati na rin ang kasama nito. At dahil nga nadamay na ang kapulisan sa hindi matigil na pag-atake, isang grupo na ng mga sundalo ang nagbabantay sa baryo. Nagdulot ito ng mas matinding takot at pangamba sa buong lugar. At sa gitna ng lumalalang hindi maipaliwanag na pangyayari, siya namang pagbabalik ni Sir. Okay, class. Napakarami na natin nalaktaw ang aralin Di naman din gaano nakapagturo yung pumalit sa akin. Sir, wala po talaga pumalit sa inyo. Higit 3 linggo na wala po kaming klase sa Pilipino eh. Ganun ba? Di bale, akong bahala. Okay, class, itabi niyo na yung mga aklat nyo. Maglabas kayo ng lapis tsaka papel. Magsusulat tayo ngayon ng tinatawag na haibon. O yung salaysay na may essay, may tula sa umpisa, sa gitna at dulo. Sige na, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa nun. Madali lang to. Hindi nagbago si Sir. Naka-long sleeves kahit mainit. Magulo ang mahabang buhok. Mukhang rakista at hindi pa rin mukhang teacher. At ang pagtuturo niya, parang nagkukwento lang. Pero hindi namin namamalayan na tututo na pala kaming lahat. Bumalik sa normal ang klase namin sa Filipino. At nakakapagtaka na pati ang baryo, biglang halos bumalik sa normal. Isang buwan na mapayapa. Pero isang umaga, pumailan lang na naman sa buong baryo ang pamilyar na huni ng malaking ibon. Pero sa puntong yon, mas marami, mas mahahaba at mas mararahas. Para bang kinakatay na ibon ang tunog nila. At kinabukasan, grabe naman to, Kap. Sabog-sabog yung dugo dito Para talagang diniligan. Kap, kayo yung nauna dito eh. Ano ba talaga nakita nyo? Pagdating namin dito, grabe. Nangingitim sa langaw tong buong lugar eh. May napakaraming ibon din na kinakain yung mga yan. Pito yan kanina na nakasabit dyan sa puno. Naibabaan na namin yung 4. Kasi yung 3, napakataas ng sangang pinagsabitan. Ang hirap yung babae. At saka, ayun, gumagalaw pa. Kung pwede lang ho, magsilayo na ho kayo dito. Ang matitira lang ho dito yung magbibigay ng pahayag. At yung iba, lumayo na ho kayo dito. Hindi rin ho maganda sa kalusugan yung amoy dito at saka hindi rin ho dapat nakikita yung mga bata at matatandaan yung ganito. Kaya sige na ho, magsiuwi na ho kayo. Nung umagang yon ay tumambad sa baryo ang mga katawan na nakasabit sa mga punong malapit sa paanan ng bundok. Ang mga katawan warak-warak, kinalkal ng mga laman, ang iba pinaggugutay. Pero ang isa sa mga katawan doon, kahit gutay-gutay na ay nakapagsalita pa. At sa tunog ng boses nito, sa mga sinabi nito, nawindang ang lahat. Dahil sa ginawa ng lalaking yon, humanda kayo! Humanda kayo lahat! Teka, bakit ganon? Paano nangyari yung sasalita yan? Ano yan? Yung boses niya, ano yun? Sinasanibon ba yun? Humanda kayo lahat! Gaganti kami! Dahil sa ginawa niya, gaganti kami! Parang may kasabay na tunog ng hayop ang boses nito. Nalagutan din ito ng hininga matapos ang paulit-ulit na pagsigaw. Dahil sa mga nangyari, naka-isolate ang baryo namin. Mas maraming sundalo ang nakabantay at gabi-gabing nakakarinig kami ng putukan at habulan. Pero imbis na mahuli ng mga sundalo ang salarin, panig pa nila ang tila pinaglalaroan. Tuwing gabi may sundalong nabibiktima,
kundi dinadagit at ibinabagsak mula sa mataas. Winawakwak ang kanilang mga ulo na parang kinalmot ng napakatalas at mahabang kuko. Ay, nako. Ang gulang talaga ng mga kagrupo natin, no? Tayo lang yung nag-garden dito, ah. Tsaka, ano namang kinalaman nito sa paggawa ng tula? Manahimik ka na nga, kapre. Malalaman mo din yan mamaya. Oh, kapre, nakita mo yun? Nakita mo ba yun? Ah, Mito, malapit. Nandyan lang yung... Naku, kailangan na natin umalis dito ngayon. Delikado tayo. Uy, nanigas ka pa. Buisit, natulalalas, kapre. Uy, kapre! Pinakalat nga ni Sir Alex ang klase namin sa buong eskwelahan. Napunta kami ni Kapre sa garden at nagbubungkal kami nung makita namin sa lupa ang isang malaking anino ng ibon na nagdaan. Hindi yun ganun kabilis, kaya buo sa paningin namin ang hugis ng isang ibon. Nakarinig na rin kami ng mahihinang huni. Dapat na kaming tumakbo, pero hindi ko makaladkad si Kapre. Ayop ka talaga, kapre. Ang bigat mo. Gumisi ka na kasi. Walastik ka. Ang hirap tuloy lumakad. Ang labot malalubot. Ang laki. Napakalaki. Hindi. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakaliwanag na sikat ng araw, harap-harapan kong namasdan ang kabuuan ng dambuhalang ibon na yon. Pero ang hindi ko mawari, tila may mukha ito ng isang babae. Hindi ko nga lang maaninag ang buong muka dahil nakasabog ang buhok nito at halos matakpan ng maitim na marka ang muka. Diretso sa amin ang bulusok ng ibon. Napapikit na lang ako pero may sumulpot mula sa likuran ko. Umatungal yung ibon. May likidong nabuhos sa akin at kasunod ay parang may humagis palayo dun sa dambuhalang ibon na yon. At ang mapadilat ako, Yung ibon. Nakabaksak yun. Umalis ka na. Pilitin mong buhatin yung kaibigan mo. Alis na. Sir, bakit? Sir, ayun na, sir! Kayo, hindi talaga kayo nadadala, ha? Ito sa'yo! Sir, tinukot niya yung puso ng ibon. diretso sa loob ng katawan ng ibon ng kamay ni Sir. At nang binawi na niya ang kamay niya sa loob ng katawan nito, gusto ko nang mawala ng ulirat. Hawak niya yung puso ng ibon. At ang hindi ko maintindihan kung bakit maitim at malaki ang kaliwang kamay ni Sir. At ang mga kuko nito, mahahaba at napakatalim. Sir, bakit? Paano? At itong kamay ko? Oo, kakaiba. Pasensya ka na, ha? Pero magpapatulong sana ako sa'yo. Ibaw natin tong ibon na to. Tapos ipapaliwanag ko sa'yo lahat mamaya. Oo, sir. Oo, tutulungan kita, sir. Tarantan-taranta talaga ako noon. Patalo ng lahat ng galaw ko. Nanginginig ang paghawak ko sa pala. At hindi ko malaman kung saan ako titingin. Hindi ko matingnan ang kinatay na katawan ng ibon na unti-unti na ngang nagiging tao. At habang tinatabunan ng lupa ang ibon na yon, nalulusaw ang lahat ng bahaging ibon nito at nabubuo ang anyong tao nito. Naghihingalo pa nga ito pero dilat pa rin ang mga mata. Ayoko rin naman tumingin kay Sir dahil nakalabas pa rin ang malahalimaw na kamay nito na pumipintig-pintig pa. Mito, pasensya ka na at nakita mo pa to, ha? Sir, yung kamay mo. Ano po ba? Tsaka ano po ba itong ibon? Ano po ba talaga nangyari? Sir, yan po si... Oo, yan yung kaklase nyo. Kaanak siya ng mandargit na aswang. Uminahon ka. Kailangan natin siya idaspat siya. Sir, hindi po. Yan po yung kaklase namin eh. Si Liza po yan. Hindi ko po kaya, sir. Hindi natin pwede ilibing si Liza. Hindi po. Napakabagal ng kilos ko noon at lalong nanginginig ang buong katawan ko. Hanggang sa mapasulyap ulit ako sa katawan ng inililibing namin.
Wala nang bakas ng pagiging ibon sa katawan. At ang tumambad sa akin, ang paghihingalo at ang pagdudumilat ng mata ng kaklase kong si Liza. Lalapit pa nga sana si Sir sa akin noon. Pero sa isang iglap, mula sa likod ay binigwasan siya ni ate. Biglang napalibutan si Sir ng mga pulis na nakatutok ang mga barel. Mr. Alex Agulto, kailangan ka namin dalhin sa presinto. Inaaresto kita sa salang pagpatay sa napakaraming tao dito. May karapatan kang manahimik at anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo. Pwede kang kumuha ng abogado at kung hindi mo kaya ay maaari itong ibigay ng walang bayad sa'yo. Teka, ano ba nangyayari dito? Mito! Sir, kayo na ho yung magdala dyan. Aasikasuhin ko lang itong kapatid ko. Sa isang iglap ay dinampot nga ng mga pulis si Sir Alex at sa pangunguna yun ni ate. Ni hindi siya pumalag habang pinoposasan. Kalmado lang siyang sumama sa presinto. Nasaksihan yun ng buong eskwelahan. Tulala at hindi makapaniwala ang lahat. Nawalan pa nga ako ng malay nang makita siyang nakaposas. Pero huli kong natandaan, mula sa pinaglibingan namin ni Sir, unti-unting gumapang paon si Liza. Tinulungan siya ng mga pulis. Lumingon pa sa akin at ngumisi. Ano? Nasaan ako? Nasa bahay ka na. Nawalan ka ng malay kanina eh. Buti nga nagising ka, papaanod na sana kita sa patubig eh. Anong pakiramdam mo? Ilang-ilo ako, ate. Tsaka si Sir Alex, nasaan na? Nakaka-stress talaga. Tapos binanggit mo pa. Wala. Ayun, nakakulong na yung Sir Alex nyo. Ano ba yan? Hindi man lang ako naligawan, nakalaboso na agad. Ano? Totoo ba? Siya yung pumatay dun sa mga ano? Ano kung totoo ba? May isang pamilyang nagturo sa kanya eh. Nakita daw nila. Puro daw kapamilya nila yung pinatay nun. Dayo dito sa baryo yung pamilyang yun eh. Pero tinuro na isang pamilya? Gaano katotoo yun? Iimbestigahan pa yon. Pero kasi, ang lakas ng pahayag ng pamilyang yun eh. Oo nga't kakaiba si Sir Alex. Hindi lang ang forma at paraan niya sa pagtuturo. Pati yung pananalita niya, weirdo talaga. Ang iba nga naming teacher, pinagkakatuwaan siya minsan. May narinig pa nga akong nagsabi na baliw raw o may tama si Sir. At ngayon, si Sir Alex na mahusay sa wika, sa panitikan, lalo na sa tula. Isa ng salarin na nadidiin sa kaso ng mga karumal-dumal na patayan sa lugar namin. Grabe, no? 2 linggo na rin natigil yung klase natin. Pero mabuti na lang din, tapos na. Nahuli na rin yung gumagawa nun. Grabe, no? Sabi na, baliw talaga yun eh. Kung pumatay, napakarahas talaga. Ingay nito. Masabihin mo, hirap na hirap ka kasi 1 linggo ka lang walang baon at wala kang dilensya. Palibasa kasi, follow mo na yung ni Annie My Loves eh. Dadalaw nga pala ako sa inyo mamaya ah. Subukan mo. Baka ikaw yung gawin target practice ni ate. Mainit yung ulo nung ngayon, no? Parang dragon. Gulo kasi ng kasong hinahawakan nun eh. Hindi pa tapos yung kaso dito. Sus, paano hindi ba tapos? Nahuli lang nga si Sir na may saltik ah. Mamamatay tao pala yung mokong na yun. Mainit ka mo yung ulo ni Annie My Loves? Nako, sakto yun. Kakalma yun kapag nakita ko. Kulit talaga ng mukha mo, no? Saka, ka na. Magbilyar na lang tayo mamaya. Pwede na ulit tayo makalabas sa gabi. Uy, oo nga pala no. O siya sige, bukas na lang ako dadalaw kay Annie My Loves. Total, Sabado. Sakto pagluluto ko pa yon. Ewan ko sa iyo, magsama nga kayo. Isang mabaho ang paa tapos isang maitim yung batok. Ewan ko ba kung ano yung nakita mo sa Amazonang yun? Mahigit 2 buwan na naging tahimik sa baryo. Nagsialis yung mga sundalo at pulis na lang ang madalas rumoronda sa gabi. At kahit nga gabi, nakatambay na ulit ang mga tao doon. Sa madaling salita ay nakabalik sa dating pamumuhay ang mga tao. Pero ang katahimikang ito, buwelo lang pala sa mas malalang bangungot na dadapo sa baryo namin.
Panoorin mo to, Mito Di ka kasi marunong eh. Tirahin mo na nga. Huwag mo nang pinapatagal yun. Nakagat pa yung kilikili mo. Matatalo ka na kasi. Ito na, magpaalam ka na. Ay, buwisit! Oh, loko, botshot. O ano, paano? Magwalis-walis ka muna ha? Libas ka na naman sa akin. Siguro kinulam mo ko, no? Imposible sumablay yung tira ko eh. Palibas. Ano yun? Hindi, yun yung... Nawasak yung babaw. Tara na! Nabulabog ang masayang paglalaro ng billiards nang biglang magiba ang bubong. Dumungaw ang kalahating katawan ng isang ibon. 3 ang naabot at nakalmot nito. Lumipad pa nga ito pataas ng pagbabatuhin ito ng mga nakatambay. Pero bumuelta ito at hinagip ang mga taong nagkukumpulan. 2 ang tumilapon na punit ang dibdib. Ang isa ay tinangay papataas at hindi na nakahabol. At sa magkahiwalay na gabi, dumalas na naman ang pagpapakita at pag-atake ng mga dambuhalang ibon. At sa nagbabalik na kabalisahan ng baryo, bumalik rin ang mga kakaibang panaginip ko. Oh, namumutla ka na naman Nanaginip ka na naman? Ano na naman yung nakita mo? Ate, si Sir, nakita ko si Sir. Nakakulong na yung teacher niyo, Mito. Pero yung mga parang malalaking ibon, umaatake na naman nga eh. Sa totoo lang, parang magkakadugtong pa rin talaga. Pero ang hirap talaga. Wala akong mahanap na koneksyon eh. Si Sir, pinapatay niya yung mga ibon na yun. Yung malalaking ibon, yung mga taong ibon. Yun yung nakita kong ginawa niya sa garden sa eskwela namin nung nahuli niyo siya. Naguguluhan lang ako. Hindi ko na lang nabanggit. Pero nilalabanan niya yung mga sumasalakay na ibon. Yun nga lang, yung kamay niya talaga kakaiba yun. Hindi talaga pantao. Para talaga siyang halimaw, ate. Ha? Ang gulo naman ito, Mito. Sumasakit yung ulo ko dun sa mga... Basta si Sir, kaya niyang labanan yung mga ibon na yun. At malamang yun yung mga pinapatay niya. Oo, at may nagtuturo sa kanya na siya may kagawan ng mga patayan dito. Pero lahat ng pinapatay niya, yun yung mga taong ibon. Yun yung nakita ko sa panaginip ko, ate. Yun napakalaki at mukhang kamay ng halimaw. Yun yung kumakatay sa mga aswang. Si Alex? Alam mo, Mito, napakahirap paniwalaan ng mga sinasabi mo eh. Pero dating gawi, wag na wag mong ipagsasabi ang mga napapanaginipan mo At saka, alam mo namang naniniwala ako sa'yo, di ba? Pero alam mo rin na napahamak na tayo sa dating baryo nila nanay dahil dyan. Kaya sa akin mo lang sasabihin yan. Pero, ano na gagawin natin ngayon? Pulis ka, di ba? Wala kang pwedeng gawin. Oo, pulis nga ako. Pero baka pag ako yung kumilos. Tingnan natin. Pero Mito... Sige ate, tutulong ako kasi sigurado ako walang maniniwala sa mga kasamahan mo. Mas ako nga yung dapat kumilos eh. Sige, backup lang kita. Ano ate, game? Alam mo, Mito, pag tinatawag mo akong ate, mas kinakabahan ako sa'yo eh. Pero, sige na nga. Kailangan natin gawin to para matapos yung pagsalakay ng mga pesting yun. Baka sa kanya lang takot yung mga yun eh. Siya lang yung makakapigil sa kanila. At nagpatuloy nga ang mas marahas na pag-atake ng mga taong ibon. Hindi na lang yun gabi-gabi. Kahit sa araw ay sumusulpot at umaatake sa mga tao ang mga taong ibon na yon. 2 bata na ang natangay nila at hindi na nakita. Kahit ang mga nasa loob ng bahay, pinapangahasan na rin nila. Makailang ulit silang lumusot na lang sa mga bubong at lumapan ng mga tao sa loob ng bahay. Kaya hindi na makapaghihintay pa ang peligroso at mapangahas na plano namin ni ate. Sir! Sir! Ano? Sir! Sa taas, sir! Sa puno! Sa tabi niyang bakod, sir! Sir! Mito? Bakit? Sir, basahin mo. Mamayang gabi ha. Mamaya. Isang sulat kasi ang inihulog ko kay Sir Alex. Laman ng sulat ang plano namin ni ate. Kung ano ang dapat gawin ni Sir.
Alauna sa labas ng isang bahagi ng likuran ng kulungan. Doon kami nakaabang ni ate. Sa isang butas na ginawa ni ate, doon sana lulusot palabas si Sir Alex. Pero ang mga sumunod na nangyari, hindi namin inaasahan. Nakarinig kami ng mga pagaspas ng malalaking pakpak at umaaligid ito sa amin. Malaking problema natin ito. Aatras tayo. Hindi pwede. Baka wala na ibang pagkakataon natin. Pero umaaligid na yung mga... Mito! Mito, tumakbo ka na! Mito! Ate! Ate! Mito! Mito, bilis mo! Tumakbo ka na! Napakabilis ng mga pangyayari. Pareho kaming nahatak ni ate palabas ng jeep. Si ate natangay pataas ng ibon. Pero nakabunot pa ito at nabaril ang ibon na yon. Kaya nabitiwan siya nito at bumagsak. Binaril din ni ate ang kumakaladkad sa akin. Kaya naman iniwan din ako nito at tuluyan na nga itong lumipad papalayo. Mito, ano? Ayos ka lang? Diyos ko, nawawak yung balikat mo. Ikaw rin naman ayan tumutuloy ang dugo mo sa tagaliran. Ate, doon yun sa kulungan Mito, umalis ka na. Papasok ako doon. Hindi ate, hindi kita pwede iwan. Tara na. Imbis na si Sir Alex ang lumusot palabas sa butas, kami ni ate ang lumusot doon para makapasok sa kulungan. Bumungad sa amin ng malilikot na flashlight ng mga bantay at animoy may hinahanap. Tahimik ang kilos ng mga bantay pero nagkagulo ng umalingaw-ngaw sa bakuran yung tatlong mahahabang huni ng dambuhalang ibon. Dalawa sa mga bantay ang nadaget at inilipad sila pataas at ibinagsak din naman. Sadyang ibinagsak sa mga patulis ng bakod ng mga bantay kaya naman nakatuhog ang mga katawan nila doon. Nagpapatok na ang mga bantay pero nilalaro lang sila ng mga nilalang na halos hindi naman namin makita. Wala Mito, hindi nila kaya to. Mas patuloy pa sa bala yung mga nilalang na yun. Papatay na puruhan sa kanila. Dito nagsusugot to mga to. Kasi nandito si Sir. Kasi siguro siya talaga yung nahanap nila. Bumagsak yung isa! Si Alex! Talagang hindi kayo titigil Sige! Sige! Lumapit kayo! Lapit! Ano yun? Bakit nag-iiba yung itsura ng kanang braso niya? Yun yung sinasabi ko sa'yo ate. Nakita ko na yun Parang halimaw yung kanang kamay niya. Pero palapad yun. Diyos ko, ang hirap paniwalaan ito Pero yan yung nakikita ko Bahala na nga. Hindi pwedeng nanonood lang ako dito. Ayun, ate, pabulusok na naman. Sige! Hali kayo dito! Pinagbabaril na nga ng mga bantay ang mga pasugod na nilalang. Pero umangat lang din ito at mabilis na wala sa papawirin. Nanahimik ang paligid, pero biglang nagsibaba mula sa likod ng mga nilalang at inatake ang mga bantay. Ito ang dugo ang bumagsak, pero mabilis silang nadampot ni Sir Alex gamit ang kaliwang kamay. Binalian niya ang mga nilalang na yon at pinaghahagis palabas ng bakod ng piitan. Dinampa siya ng isa pa mula sa likuran, pero pinagbabaril ito ni ate, kaya tumakas na rin ang isa pa. Wala na. Nagsitakas na ang lahat. Nalinti ka na. Magsasabog ng lagim yung mga yan. Lagot. Doon sa eskwelahan. May JS Pro, may mga senior doon at papalabas pa lang yung mga yon. Kailangan ko pumunta doon. Pasensya na talaga pero pugante muna ako ngayon. Kanina ko pa yan namin hinihintay sa labas. Tara na, Sir. Hindi na magkamayaw sa gulo at mga sugatan doon sa piitan. Kaya naman napabayaan lang si Sir Alex sa paglabas nito. At hindi nga siya nagkamali. Pagdating namin sa eskwelahan, tumambad na ang gulo at takot na dala ng mga nilalang. Sige! Magtakbuhan kayo! Magkagulo pa kayo! Magsumigaw kayo! Yasan nyo! Napakasarap ng amoy ng dugo nyo sa amin! Apong! Tama na to! Huwag na kayong mantamay ng mga inosente! Alam ko kung bakit kayo nagwawala ng ganito! Teka, Alex, kilala mo sila? Mabuti naman at nalalaman mo! Ginulo nila ang tirahan namin sa kabuntukan.
Napakaraming taong armado ang makyat at sumisira sa katahimikan ng bundok. Nilipol pa nila ang 2 pamilyang napapailalim sa angkan ko. Hindi pwedeng palampasin yun. At ikaw, pinili mo kampihan ng mga taong ito. Nakuha mo pang pumaslang ng mga kalahi ko. Bakit mo ito ginawa? Bantay ka ng bundok. Nagkamali ang batalang bantay ng bundok na ibigay sa iyo kaliwang braso mo na may kapangyarihan isang agras. Ibig na ipaglaban mo ang mga nilalang na ginugulo ng mga tao. Ikaw pa mismo ang buwapas lang sa mga gaya namin. Taksil ka. Kaya ngayon, mamatay ka kasama ng mga basura pinili mo. Hindi pwedeng hindi kami makakante. Oo nga't mali yung mga tao. Pero hindi natin matutuwid lalong hindi mariresolba kung dadaanin natin ito sa patayan. Pinigilan ko ang mga kalahi mong mandaragit sa pagsalaki sa mga tao wala kalaban-laban. Kaya humanto ko sila sa ganon. Lumilitaw lang talaga na pinili mo ipagtanggol ang mga tao. Palibhasa ay tao ka pa rin, kaya mamatay kayo lahat! Ate, tutok mo lang. Nandiyan na siya, ate. Hindi ako pwedeng bumaril sa maraming tao! Tumakbo na kayo! Magsitago kayo sa ilalim ng mga lamesa! Tago! Yung iba magsipasok kayo sa mga building! Magkandado kayo doon! Sige na! Ate! Mga kasama! Umata ako! Kinuha ko! Totoo lang ako! Ito! Yung kapatid ko! Yung kapatid ko! Ani! Hindi! Bitawan yung mga yan! Mandaragit ang tawag ni Sir Alex sa mga taong malahalimaw na ibon na sumasalakay sa baryo. Para nga naman kasi silang agila, pero mas malalaki nga lang. At may muka at katawan din ang mga tao. At ang mga mandaragit na ito, dumami na naman na inakala naming 3 na lang. Hinang-hina na si ate sa makailang ulit na pagsalakay sa kanya. Ako naman, natanging ng isang mandaragit. Si Sir Alex naman ay napapalibutan ng hindi mabilang na mandaragit. At ang iba pang halimaw kung saan-saan nang hahabol ng mga estudyante. Napakataas ko na! Ihulog ako nito! Wag! Wag! Bito! Hindi! Sana umabot ako! Ibalong ako! Buhay ako! Buhay ako! Paano? Munti kita hindi masalo. Pero sinuwerte pa rin. Tumayo ka. Tulungan mo yung ate mo. Napakarami nila. Dapat maitaboy sila. Pero yung ate mo... Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Halika dito! Halika! Yan yung masarap na dugo! Dugo ng isang napakatapang naman tinig pa babae! Halika dito! Hindi! Nasusugatan lang siya pero naghihilom! Pero hindi ako bibigay dito! Yan yung mga almas ng mga tao makyat sa bundok! Kabila ka sa kanila! Umanda ka sa akin! Itigilig ko ang dugo mo sa lupa na kabuntungan yan para makabayad sa kasalanan niyo sa amin! Hindi! Pagpesi ka, babae ka! Bakit parang nasaktan siya nung tinamaan ko yung batong nakasabit sa leeg niya? Hindi ako sigurado pero bahala na. Hoy! Ano? Bakit ka lumayo? Harapin mo ako dito! Manahimik ka! Ano nangyari doon? Ano ginawa mo? Ano yun? Parang na iba yung tsura ng lipad niya. Medyo nakihina na yata. Yung mutya naman, Dargit. Ate! Yung mutya! Putirihin mo yung batong nasa leg niya ngayon na! Tama nga. Tinamaan ko kanina yun kaya medyo kumislap yun. Pero mahirap na dahil hindi naman siya pumipirme. Hindi ako magpapatama sa inyo! Hindi ako ganun tanga para maulit yun! Huwag na kayong maasa! Patuloy na umiwas ang babaeng pinuno ng mga mandaragit. Ang iba naman niyang mga kasama ay sinasagupa pa rin namin ni na ate. Kasama niya si Sir Alex. May ibang guro at estudyanteng lumalaban kahit paano. May naghahagis ng mga bawang at asin. Ang ibang kababaryo ay nagsipasok na rin sa eskwelahan. Sinisibat ang nagliliparang mandaragit. Pero talagang napakahirap nilang kalaban. Madali silang nakakalayo o nakakaiwas dahil nga nakakalipad sila. Maraming napapatay na mandaragit si Sir Alex, pero kulang pa rin dahil siya lang sa aming lahat ang may kakayahan para makipagsabayan sa mga mandaragit na yon. Ayun! Napabagsak ko yung isa!
Pero sobrang dami pa nila. Magsalis muna kayo dyan. Nakita na nila kayo. Alis! Ate, susugurin yung mga nasa likod ng stage, ate! Diyos ko, hindi ko na malaman kung sinong uunahin ko. Hindi kami tatagal ng ganito. Maubos yung mga tao dito. Sige mga kasama! Lusuin at labahin ng mga batang yon! Huwag niyo silang makakawalan! Lagot, wala sila kumula doon. Hoy! Pakulan niyo yung mga batang yan! Pakulan niyo! Oh, umabot si sir! Lima ka agad yun ang putulan ng ulo! Buti na lang umabot siya. Pero nauubusan na ako ng bahalam ito. Hindi ko na talaga sila matatamaan. Talagang ayaw mo pabayaan yung mga tao yan! Apong! Huwag ka na magtago! Magdusa tayo! Alam mo walang laban sa akin yung mga alagad mo! Huwag mo sayangin ang buhay nila! Ikaw na mismo tumapos nito! Hindi ba't gusto mo akong gantihan? Hindi yun magagawa ng mga kasama mo! Huwag mo akong gawing tanga! Hindi ko ilalagay ko sarili ko sa alanganan! Hindi! Tumama ito! Tinamaan ko siya! Oh! Ayun! Lumiliyop yung bato sa leg nyo! Pero buo pa rin! Hindi nabasag yung bato! Pero malaking bagay na yun! Medyo nakalamat! Hoy! Kanina pa ako naririnig sa tawa mo! Ayaw mo naman bumaba! Oh, si Capri yun ah! Hoy! Gonggong! Bumaba ako dyan! Napakaingay mo! Nakita na kayo! Baba na! Takbo na! Nakakamatay talaga ang kaguguan! Pagigay dito! Hoy! Lumayo kayo sa bintana nyo! Layo! Sige! Konti ba lapit? Eto na! Eto na! Sakto na! Yeah! Sa akin na kayo! Ang sakit! Ano yung sinabi nila? Tubig lang yata yun ah! Mukhang bendidado tubig yung sinabi sa'yo. Malas mo dahil nautaka ka ng mga estudyante ko! Hindi! Hindi! Salamat sa benditadong tubig ni Nakapren na nasa second floor noon. Dahil dito ay nasunog ang pakpak ng pinuno ng mandaragit. Lumagapak ito sa lupa. Pilit itong bumangon pero inabutan na ito ni Sir Alex. Sila ang nagharap, nagmano-mano sila. Hindi na nakatakbo o nakalayo pa ang mandaragit na yon at makailang ulit siyang nasakmal at nakalmot ni Sir Alex. Pero sa bawat bigo sa kanya ni Sir, tumitilapon ito. At nang lumundag ito ng napakataas pasugod kay Sir, doon na siya natsyempohan ni ate. Tinamaan ng baril ni ate ang pulang bato na nakakwintas sa pinuno ng mandaragit. Kumislap ito at halos magliyab ang katawan ng nilalang. Ang nakakagulat pa doon, kahit ang ibang mandaragit, nanghina at nagsibulusok sa lupa. Unahin niyo yung mga sugatan! Dahan-dahan lang ha! Yung mga kaya pang gumalaw dyan, tumulong kayo sa pag-aasikaso! Mito, Ani, kailangan ko na umalis. Kayo nang bahala dito ah. Ayos ka lang ba, sir? Yung kamay mo, punong-puno ng mga sugat. Ano ba yan? Kamay daw ba ng agaras yan? Oo, makapangyariang aswang yung agaras. Kaya nito labunin yung iba't ibang uri na aswang. Kahit yung mga elemental. Binigay sa akin to ng bathala ng kalikasan para bantayan ko yung bundok na yon. Kaya malungkot lang, nakawala sa akin yung mga mandaragit na yon. Kaya napakarami talaga na damay. Hindi na talaga ako pwede magtagal. Sige na. Alex, teka lang. Ha? Ito oh. Ani, sulat ba to? Oo. Tula ko yan para sa'yo. Basahin mo na lang kapag... sige na. Siguro hindi na tayo magkikita ulit. Sa palagay ko din, Ani. Pero hindi naman kita makakalimutan. Mito, sige na. Alagaan mo yung ate mo, ah. Sige, sir. Salamat po sa lahat ng naituro mo sa amin. Hindi lang sa mga leso sa libro yung natutunan ko dahil sa iyo eh. Maraming salamat po talaga. Hinabol ng batas si Sir Alex pero hindi na ito nakita pa sa baryo. May nagsasabing nakita itong sumakay ng bus. May nagsasabing nakikita pa ito sa bundok.
May nagsasabi rin na pinamumunuan nito ang mga rebeldeng nagtatago sa bundok. Pero ano man ang kinahinatnan ni Sir, kung nasaan man siya, wala nang nakakaalam. Hoy, Anime Labs, ibenta mo na kaya tong bulok mong jeep. Hindi nga mo, bulok. Manahimik ka nga, Mito. Ba't ko naman ibibenta to, Kapre? Pamana kaya to ng tatay namin? At saka, bakit ba? Ikaw na nga lang yung nakikisakay dito eh. Hindi, kasi ipagmamaneho na lang kita. Sus, bisikleta ng 4 yung gulong eh, sumisave lang ka pa. Ano ka ba, Mito? Nakakasira ka ng diskarte ah. Teka, sino yun? Meron po ba para? Ang dilim-dilim dito eh. Nako, masama yung kutob ko dyan, Anime Labs. Huwag mo nang hintuan yan ah. Oo nga ate, diretso lang. Masyado madilim dito eh. Dito lang yung daan papunta sa bundok. Baka rebelde yung mga yun. Pero baka problema yung dala nito eh. Kaya dito pa lang haharangin ko na. Kasi naman makapasok pa yan sa baryo. May problema ba, sir? Madilim dito, delikado. Sir, ano problema? Ate, abante mo na ate. Lakas naman ng tama pala nito. Nakatayo lang. Hindi kaya baka biglang bumuntot yan? Ang haba rin ng buhok ko. Babae ba to? Sir, may problema ba tayo? Ate, may gagawin yun. Sigurado ako ate. Pasensya na. Ano kasi, baka pwedeng makisakay ako? Si Alex? Si Alex! Pwede ba ako makisakay? Sige naman oh, bababa lang ako dyan. We were just kids, sharing earbuds on the bus ride home. Nakita nga namin si Sir Alex noon. At sa sumunod na pagkikita nila ni ate, mas maikli at malinis na ang buhok niya. Naabswelto siya sa lahat ng kaso at nakapagturo ulit sa eskwelahan namin. 1 taon din silang nagligawan ni ate at 3 taon pa bago sila ikinasal. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko, Miss Clar. Sana yung mga tagapakinig makapagkwento rin sa comment section ng mga naaalala nilang guro. Muli po ay God bless at more power po sa inyong channel. Yun naman. Nice. Grabe yung intense part. Sumakit yung ulo ko. Sex bomb. Sumakit ang ulo ko doon, guys. Grabe. Grabe. Pero ang ganda ng story. Grabe, nawalan ako ng hangin sa ulo. Hindi pa rin ako makamove on. Kahit, Sumakit yung ulo kasi masakit, parang may nakatusok na pa. sabi mo nga, parang puti na yung nakikita mo. Nakikita nyo kayang gaw sa bloopers ko. Langit na ba yun? Parang namumuti yung paningin ko. Pero ayun nga, sa bloopers, i-play nila yun. And kayang gaw, siguro yung promise ko sa inyo na pagigitara, siguro sa next video natin dahil Kapag sumakit may oxygen na ulit yung ulo mo. ulo ko. Pero promise, next video ay magpi-play ako. And kayang gaw, anong masasabi natin sa kwento, ano masasabi niyo sa kwento natin? At saka kung meron din kayo mga favorite nyong teacher, di ba? Comment nyo dyan sa Comment nyo baba. lang dyan sa baba. And shout out pala sa advisor ko dati nung high school, si Sir Ryan Asido. Yeah. Shout out po. Shout out. Ayan, hello din sa mga naging teacher And dahil ko. umabot kayo sa video na to, sa dulo ng video na to, bloopers. 1, 2, 3, go. Ay, teka lang, tingnan mo muna ako naka-record. Uy! Mito! Malapit na. Kukulay white na yung paningin ko. Bakit mo to ginawa? Bantay ka ng bundok. Nagkamali ang bata. Nga ba? Teka lang. Mata ko parang sinusunog. Sorry, Jacob. Nagising ka. Sorry, anak. Kailangan sumigaw tayo na parang aswang para sa gatas ni baby. Hoy! Gugong! Bumaba ako dyan! Napakaingay mo! Nakita na kayo! Baba na! Takbo na! Napapasok ako pagka yung ganun yung sigaw ko, tapos si Damulag.
Salamat, patay na yung aswang! Lumagapak na daw at nasunog. Salamat na patay na yung aswang!